Magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw ay pag-aralan natin kung paano mag-preserve ng pagkain tulad ng tinatawag na pickled papaya o tinatawag nating atsarang kapayas. Ito tingnan natin, ito makikita yung mga kasangkapan natin sa paggawa. May asin, suka, asukal, bawang, pepper, carrots, at saka mga kagamitan sa ating mga pagluluto. Bago tayo magsimula at atin muna nating balatan ang mga kasangkapan natin para masimulan na natin ang ating pagluluto. Okay, matapos natin balatan yung ating mga kapayas, biyakin na natin at upang malinis yung mga buto sa loob bago natin gadgarin. Mabutit, wala namang buto, pero tanggalin din natin itong mga puting-puting ito dahil ito ang magiging dahilan na magiging mapait yung ating atsara. Sasad muna natin dito. Biyakin yung isa. Saka yung isa pa ulit. Okay na. Ito, tinatanggal na ito yung mga puti-puti nito dahil ito ang nagiging sani na naging mapait yung atsara. Ito, simulan na natin gadyarin. Ito na ngayon ang ginadgad nating papaya. Nilagay ko sa tubig na may asin at pipigaan natin upang matanggal yung katas nito. Mikos-mikosin muna natin ito para pang sa gayon maging masarap ba. Sabay hugas ng kamay ko dito, hindi joke lang. So ito na ngayon ang papaya na ating pinigaan. At i-set aside muna natin ito para maghiwa tayo ng mga ibang pangsangkap. Ito muna ang bawang. Okay, ito ngayon carrots na naman, babalatan natin. Ito na, hiwain na natin ito. Pero bago nyan, lagyan muna natin ng perang design dito sa gilid. So ngayon, ito na guys, sisimulan na natin. Pero bago yan, i-preheat muna natin yung ating kawali. Ayan na, sumindi na. Patuyuin muna natin ng konti para mas maganda yung paglagay natin ng suka. Patuyuin muna natin ng konti para mas maganda yung paglagay natin ng suka. Hanggang kumulo.
bawasan natin ng konti ng apoy para mas mabilis siya kumulo. Hindi naman tayo siguro abutin na ito ng ilang linggo, ano. Tapos ilagay na natin yung asukal. Dahan-dahanin natin paglagay. Medyo tapos ating medyo paghaluin hanggang sa ayan na guys, kumulo na yung suka natin na may asukal. Yeah, talagang tunaw na tunaw yun na yung asukal natin. Tapos lagyan natin ng konting asin para mabalanse yung lasa. Medyo tamis-tamis na medyo maasim-asim na may konting lasa ng asin. Ngayon, idagdag na natin yung, lagyan na natin yung mga sangkap. Unahin natin yung bawang. Isunod natin yung bawang at saka luya na to guys, ha. Tapos medyo pakuluan natin ng konti para lumambot yung bawang at saka lasa, at saka lalabas yung aroma nito. Pag medyo lumambot na mamaya yung luya at saka bawang natin, saka natin ilalagay yung ating carrots. Medyo ano natin yung konti yung apoy natin at saka ilagay na natin yung carrots natin. Tapos papakulo natin ng konti bago natin idagdag yung ating bell pepper. Kita nyo, paikot-ikot ako guys kasi ang usok pumupunta sa akin. Medyo ang asim ng suka malalanghap natin, kaya umiwas-iwas ako ng konti.
bawang at saka bell pepper. Dahil hindi pa namunga yung bell pepper na tanim natin. Ayun ito guys, mikos-mikos. At ito na ngayon ang ating finished product. Palamigin natin ng konti bago natin ilagay sa ating buting lalagyan.